Today is January 17 at 1:23 a.m. Nandito tayo ngayon sa Foothills Hospital and nandito tayo para sa tatay natin na may sakit. We're lucky kasi yung bantay na nurse or yung mga nurse dito sa station, sa unit ng daddy ko, nag-allow sila ng isa na pwedeng magbantay kay dad kasi sobrang disoriented siya and mahirap kausap. So, nandito ako basically taga-gising niya, taga-tawag ng attention niya, and bantay niya basically. So, as a backstory, my dad started dialysis about 2.5 years ago. And on top of that, marami na rin siyang sakit. And marami na rin siyang karamdaman. Siya yung nagda-dialysis sa sarili niya every day. Every night actually, kasi yun yung oras na ginagawa niya yun. So every night yun. 5 days a week. Tapos yung 2 days na off siya or off niya mag-dialysis, kailangan pa rin niya mag-drain ng liquid sa katawan niya, sa body niya. And nung una, okay, malakas, ganyan. And then eventually, few months ago, nag-start na ma-observe namin na nag-start siyang mag-tremors. Yung shake, involuntary shakes ng kamay niya, minsan ng ulo niya. Time passes by, sobrang lagi siyang inaantok. Uupo lang, tulog na. Lagi siyang nakayuko, tulog. Tapos dumadalas yung shakes or tremors na tinatawag. And lagi siyang nilalamig. Kaya kahit summer, makikita mo pa rin siyang suot niya winter jacket. Other than kidney failure, marami pa kasing sakit yung dad ko. May thyroid siya, meron siyang heart problem, he's diabetic, and also he's high cholesterol, mataas yung BP, and matigas ulo. Mas lalo yun. Anyhow, ayun, kaya nandito kami ngayon sa hospital kasi this morning it's very far from usual.
sobrang disoriented siya. Ang hirap niyang gisingin. And hindi na siya nag-tremor na lang. Literal na nagsha-shake. Nagcha-chills na siya. So, kinuha ko namin yung temperature niya and may fever nga. And then, at the same time, I contacted yung nurse niya sa Sheldon Schumer sa downtown Calgary. And we did his BP, his blood sugar, and temperature. And dun sa mga symptoms, ano yung nangyayari sa kanya this morning, ay sinuggest niya na, yun nga, nadalhin siya sa hospital, specifically sa Foothills Hospital kasi dito may complete sila sa doctors and also sa specialty nila and mga gamit nila when it comes to dialysis. So, I asked her if we can drive our dad papunta dito sa hospital. She said, you can, pero sinuggest niya na mag-call ng paramedics kasi hindi natin maiwasan yung fall, especially in his state na parang he can easily fall. It's so hard for him to get up. He's shaking. And also for our safety kasi what if he falls and ma-break namin yung back namin or mali yung posisyon, kami pa yung mailipad, gano'n. So for everyone's safety and proper transportation or proper transport ng isang patient, we called 911. And yun, sabi kami ng situation ni Dad, kinuha yung address, kinuha yung phone number and yung name ng tumawag. And ayun, pinuntahan kami. And then they assessed my dad. They did all the documentations, they did all the yung kaya nilang makuhang findings and assessments. And yun nga, sinabi ng PD nurse na dalhin siya dito sa Foothills Hospital. Tapos inask ko naman yung paramedics, sabi ko without the nurse's suggestion or the primary nurse's suggestion, basing on your own assessments, would you also take him to the hospital? And she said yes. So all three of us, ako, mommy ko, my sister were there. We all wanted him to be in the hospital kasi para ma-assess. Yung PD nurse niya suggested for him to go have a visit here, and same as the paramedics. So that kind of like justified my conclusion na he really needs help. So nung dinala namin siya dito, we didn't even wait sa waiting area or anything. After triage, talagang inassess na siya sa loob. May na-assign na agad na nurse, and although since busy yung marami talagang pasyente, nasa hallway kami. Nasa hilera yun. Merong age 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merong 7 slots for hallway beds. And may mga naka-assign naman na nurse doon. So, nakita agad si Dad, kumbaga na treat agad si Dad, na assess, ganun. And so far, the tests began. And long story short, right now, meron siyang severe UTI, and at the same time, kina-go through pa yung iba niyang tests. So, hindi pa natin alam kung ano pa yung cause ng iba pa niyang nararamdaman. But it's also a peace of mind kasi at least nandito tayo sa lugar na to, and gagawin na nila agad lahat-lahat without even waiting for a day or two for an appointment. And it's good kasi wala ka nang wina-worry when it comes to finances kasi you would leave this hospital, you will get discharged without thinking of how much you're paying. Kasi nga, dito sa Canada, free ang healthcare. Sinasabi lang free, it's not literally free, it's because we already paid for it through taxes. Alright, can you imagine?
That's the reason why a lot of people are dying sa mga sa bahay nila, kung saan-saan. Kasi wala eh, mahal. Lalo na sa US, mahal, sobra. Although yeah, may mga insurance, pero hindi naman din lahat afford. However, dito, syempre, kinukuha nila yun sa ano eh, sa sahod mo. Tinatax nila yun. Tinatax din nila lahat ng binabayaran mo, binibili mo. But days like this, you would be grateful. I'm not saying that I hope you would experience this, but days like this, you would be grateful. Pero mo, this morning, pa kami nandito. Hanggang ngayon, nandito pa kami. And from the hallway, nilagay siya sa isang parang cubicle, parang temporary, parang malapit dun sa nursing station din sa ER. And then after nun, ito na yung room. Ayan. May washroom pa yun dito. May washroom pa para sa patient and also sa bantay. Ayan. So, technically, dapat yata bawal mag-stay overnight na kasama or visitor. Pero so far naman wala nang papaalis sa akin. And pangalawa, yun nga, they probably realized that they needed me kasi hindi talaga siya basta-basta gumigising. Like, I have to like literally shake him and call his name 3 times bago siya parang magigising. So, and also, syempre, for our own peace of mind as a family, it's better to have someone with him. Diba? Yun yung isa sa mga benefits ng pagtira dito sa Canada. Hi there. Is it possible to ask for a warm blanket? My dad is having chills again. Okay, one moment, please. Thank you so much. Janari. Ganda. Patapos na yung dialysis niya. It's already 5 in the morning. Dito sa hospital. And so far, mas maraming pagbabago. Nag-better yung condition niya. Madaldal na siya. And so far, nakikinig na siya sa akin. Although nagkukulit na siya, kaya medyo matigas na yung ulo. Pero mas better yung tulog niya ngayon. Wala na siya masyadong tremors. Pero ang dami niyang request. Okay lang yun. Basta nagsasalita siya, conscious siya, tsaka hindi siya yung as in lethargic katulad kahapon. Ayan. Ako yung nagbabantay sa gabi. Tapos sa umaga, dumarating yung mami ko, tsaka yung iba kong kapatid. So, ako yung puyatera. Tsaka, makulit kasi to, kaya ako yung nakaka-handle sa kanya sa gabi. Although, mas nakaidlip naman tayo ngayon. Ayan. Ito lang actually. Ito lang yung pwesto ko. Nag-ins lang tayo sa may cabinet para
tests para sa next procedures. Yung round ng doctors or yung pag umiikot sila, nag-round sila sa unit na to, doon mo malalaman yung mga results ng lahat ng tests. Doon mo malalaman yung mga information na talagang vital. Although dito kasi, yun nga, mahirap silang kausapin. Kaya talaga ang point of contact mo is yung mga nurse. Balik kahapon, halos as in hapon na nila nakita or nakausap yung doktor ni Dad. And doon nga nila nalaman na merong severe, may stones na nakita and may severe infection sa may kidney niya. So ngayon antibiotic siya na dinadaan sa IV. And naka-day 2 na siya. And nung tinanong ko yung isang nurse kanina, parang between 3 to 5 days daw yung antibiotics na yun. And hindi siya yung basta-basta iniinom lang. Naka-connect siya dun sa may IV. Ay, sorry, ito pala. Ito. So, parang nasa may IV line siya. Kaya, I'm thinking baka 3 to 5 days din kami dito. Hindi ko sure. Depende yata sa findings or depende sa result. Although, pwede nilang i-discharge siya or hindi. Pwede nilang tapusin yung antibiotics na yan na 3 to 5 days. Hindi natin alam. So, malalaman natin yung vital information pag dumaan ulit yung mga doktor.